may posibilidad ba na tanggapin ng gobyerno ng US ang $125 million na multa ng Ripple sa anyo ng XRP tokens imbis na US dollar? Sa mga nakalipas na araw, maraming usapan po ang lumitaw tungkol dito. Naging mas matunog po ang isyong ito matapos ipahayag ng gobyerno ng US ang kanilang plano na bumuo ng isang stockpile o storage ng crypto assets para sa altcoins. May mga spekulasyon na baka ito na ang magiging unang pagkakataon na opisyal na hahawak ang gobyerno ng US ng XRP. Ngunit paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Nito po kasi nakalipas na August 2024, nagdesisyon ang isang federal court na dapat magbayad ang Ripple Labs ng $125 million bilang multa sa US SEC dahil sa paglabag sa securities laws kaugnay ng institutional sales ng XRP. Noon ay nag-alok po ang Ripple na ilagay ang pera sa isang escrow account na tinanggap naman ng SEC. Pero hindi malinaw kung ang perang inilagay sa escrow ay nasa anyo ng USD or XRP. Dahil po sa bagong plano ng gobyerno ng US na lumikha ng digital asset stockpile, muling lumutang ang ideyang maaring bayaran ng Ripple ang kanilang multa gamit ang XRP. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng mga eksperto tungkol dito at paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Kaya yan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, pwede nga ba talagang tanggapin ng US ang XRP bilang bayad? Isa sa mga kilalang personalidad sa XRP community ay si Yasin Mubarak, ang unang nagpahayag ng posibilidad na ito. Ayon sa kanya, dahil nais ng gobyerno ng US na magkaroon ng stockpile ng mga high-quality digital assets tulad ng XRP, maaaring gamitin ng Ripple ang pagkakataong ito upang bayaran ang multa nila gamit mismo ang XRP. Kung mangyayari ito po ang magiging kauna-unahang pagkakataon na opisyal na hahawak ang gobyerno ng US ng XRP bilang bahagi ng kanilang pondo. Bukod pa rito ay kung magkakaroon ng direktang interes ang gobyerno sa XRP, maaaring magdulot po ito ng mas malinaw na regulasyon at mas malawak na adoption ng XRP sa US market. Dahil dito, posibleng tumaas palalo ang halaga ng XRP sa market. Ngayon ay meron ba talagang legal na basihan ang pagtanggap ng gobyerno ng XRP? Ayon naman sa isang eksperto na si Attorney Jeremy Hogan, maaaring suportahan po ng batas ang ganitong uri ng transaction. Ibinahagi niya ang kaso ng Willard v. Tylo noong 1869 kung saan ay pinayagan po ng US Supreme Court ang pagbabayad gamit ang commodities imbis na pera. Basta't parehong partido ay sumang-ayon dito. Sa madaling salita ay kung papayag po ang SEC at Ripple na ang pagbabayad ng multa ay sa pamamagitan ng XRP, maaaring legal itong maisakatuparan. Ngunit may malaking hadlang pa rin ang mga penalties tulad nito ay karaniwang napupunta po sa US Treasury. At bagamat ang Treasury ang mangangasiwa sa crypto asset stockpile, wala pang opisyal na kumpirmasyon kung tatanggapin nga nila ang XRP bilang pambayad. Ngayon ay ano po ang posibleng epekto ng pagbabayad ng Ripple ng multa sa pamamagitan ng XRP? Isa pang mahalagang punto ang binanggit ni Ginoong Hogan ay ito yung epekto ng presyo ng XRP sa US Treasury kung ito ay tinanggap bilang bayad. Halimbawa, noong itinakda ang multa noong 2024, nasa 0.50 lamang ang halaga ng isang XRP. Kung noon pa man ay tinanggap na ito ng gobyerno at hindi sa anyo ng USD, malamang na kumita na sila ng halos kalahating bilyong dolyar ngayon dahil ang presyo ng XRP ay nasa higit $2.54 na. Kung ang US Treasury ay nagkaroon ng malaking tubo mula rito, maaaring maging mas bukas sila sa pagtanggap ng crypto payments sa hinaharap. Ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ng XRP? Kung sakaling tanggapin ng gobyerno ng US ang XRP bilang bayad, tiyak na magdudulot ito ng malaking pagbabago sa pananaw ng mundo ng cryptocurrencies.
Para sa atin, bilang mga Pinoy crypto traders at investors na XRP, ito po ay maaaring magdala ng ilang mahahalagang benepisyo. Una ay ang mas mataas na kredibilidad ng XRP. Kapag ang isang makapangyarihang gobyerno tulad po ng US ay nagdesisyong hawakan ang XRP, mas tataas po ang tiwala ng global market dito. Maaari itong magdulot ng mas matibay na suporta mula sa ibang mga institusyon at saka gobyerno. Pangalawa ay ang posibleng pagtaas ng halaga ng XRP. Kung ang XRP ay opisyal na gagamitin bilang bayad sa isang legal na penalty, maaring tumas po ang demand nito na maaring magresulta sa pagtaas ng presyo. Ito ay isang magandang balita para sa mga may hawak na ng XRP. Pangatlo ay ang positibong epekto sa regulasyon. Dito sa Pilipinas, patuloy ang mga usapan tungkol sa regulasyon ng crypto. Kung makikita ng ating gobyerno na tinatanggap na mismo ng US ang XRP bilang isang lehitimong asset, maaaring lumuwag ang mga regulasyon dito sa bansa na siyang mas magpapadali para sa atin na makilahok sa crypto market. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa ngayon ay wala pang opisyal na desisyon kung tatanggapin nga ba ng US government ang XRP bilang pambayad sa multa ng Ripple. Ngunit ang posibilidad na ito ay nagbukas ng isang mahalagang usapan tungkol sa papel ng crypto sa hinaharap ng global finance. Kung matutuloy ito, magiging isang malaking milestone ito hindi lang para kay XRP kundi para sa buong crypto industry. Maaring ito na ang simula ng mas malawak na pagtanggap ng mga digital assets sa mga opisyal na transaction ng gobyerno. Para sa ating mga Pinoy crypto traders, ito po ay isang bagay na dapat nating bantayan. Posible po kasing magdulot ito ng malaking pagbabago sa market, kaya mainam na manatiling updated sa mga kaganapang ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.